Maligayang pagbabalik sa Bros of Decay. Michigan, Detroit, ang lugar ng kapanganakan ng Amerikanong sasakyan, isang lungsod ng mga pangarap noon, ngunit unti-unting bumagsak ang lahat. Umalis ang mga tao at naghanap ng mga oportunidad sa ibang lugar, kaya naiwan ang bumagsak na lungsod. Sa pagsisikap naming idokumento ang mga inabandonang lugar, pumunta kami sa Detroit upang ipakita ang naging kalagayan ng dating dakilang lungsod na ito. Sa episode na ito, papasukin namin kayo sa isa sa mga inabandonang high school sa Detroit na itinayo noong 1928 para sa dumaraming populasyon. Noong kasagsagan nito, higit 5,000 estudyante ang sabay-sabay nag-aaral dito. Pagbagsak ng Detroit mula 1,950 hanggang 1,980, halos kalahati ng mga estudyante ay nawala at lalo pa itong bumaba sa mga sumunod na dekada. Sa mga huling taon ng operasyon, dahil wala pang 1,000 ang nag-enroll, nagpasya silang tuluyang isara ang paaralan. Ang isang lugar ng kasiyahan at kasaganaan noon ay tuluyan na bang bumagsak? Hayaan ninyong ipakita namin sa inyo ang loob at kung ano ang naiwan. Kaya inayos na namin lahat ng gamit at handa na kaming pumasok sa lugar para silipin ito. Sila ang magtuturo sa atin sa paligid. Magkakaroon tayo ng maikling paglibot sa gusali ng kolehiyong ito. At doon ko lang nalaman na itinayo ito noong 1918. Naniniwala silang inabandona ito dahil kakaunti ang nag-enroll kaya wala nang pumupunta. Nalugi ang lugar at ngayon napabayaan na ito. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na yon, sinabi nila sa akin na inabandona na ito ng 2 dekada na. Kaya matagal-tagal na rin. At gaya na nakikita mo, wow, talagang sira-sira at wasak na. Sa puntong ito, naglalaglagan na ang mga bubong. Lahat ay wasak at nagkakahiwa-hiwalay na. Mga palusot, kung naglalakad tayo sa bubog, Maririnig mo yon sa video. Grabe. Iba talaga to, grabe. Tinan mo to. Parang lumulutang talaga yung diamante dito sa gitna ng kwarto. Oo. Guys, ito ba ay parang exhibition hall siguro? Oh, parang isang art installation. Sige. Titingnan ko pagkatapos niyan. Wala akong alam sa sistema ng paaralan sa Amerika, kaya kung pwede, bigyan mo ako ng impormasyon tungkol dito. Ito ang mga kursong sinusundan ng mga estudyante noon. Oo, para siyang schedule change form. Kapag nagpapalit sila ng klase, ganun. Kawili-wili. Meron kang 6 na klase sa isang araw. Oo, sa Europa, may 4 hanggang 6 klase kami kada araw na tig 2 oras bawat isa. Kaya halos pareho lang din sa tingin ko. Oh. Sige, pero dati itong exhibition hall o art installation. At tulad ng nakikita mo, may ilaw pa sila sa diamante na ito at kapag naka-on, talagang pinapaliwanag at pinapaganda nito ang buong kwarto. Medyo surreal ang tanawin na dati. May mga estudyante dito sa silid-aralan na ito na nag-aaral, nag-e-enjoy, natututo at nayon. Nakakabaliw, di ba? o lalo na, tinitingnan ang lahat ng ito na nasunog talagang. Oo, talagang Grabe. baka may sunog na nangyari dito o may tao. Siguradong tingnan mo lahat. Lahat ng mga papeles ay lubusang nasunog. Sa tingin ko dati, may pisara dito. Ang pisara. Makikikita mo pa ang mga marka ng pisara. Nandito pa rin ito kung saan ito dati nakalagay. Dito siguro nakatayo ang guro sa harap ng klase. Malamang ito ay isang klase sa sining. Palagay ko, silid-aralan ito ng sining. Hindi mo na masabi, sira na ito. Wala na ito. Wow. Talagang naapektuhan ako ng lugar na ito. Ramdam ko talaga ito. Sa tingin ko, ito ang dati yatang auditorium na pinapasok natin ngayon. Wow, parang teatrong Europeo ito. Jesus Cristo.
Iba talaga ang mga paaralan sa Amerika. Enggrande at matatag sila kumpara sa mas maliliit na paaralan sa Europa na wala ring ganitong mga auditorium. Ito ay isang bagay na makikita mo lang sa pelikula. Pelikula tungkol sa American High School. Perpekto pa rin ang kondisyon ng kwartong ito. Ang mga upuan para sa lahat ng estudyanteng umupo noong graduation nang sila'y handa ng magtapos. Isa itong ang grandeng teatro, malaki ito, kamangha-mangha diba? At gusto ko ang dekorasyon na meron sila dito sa harap. Para sa mga hindi nakakalam, sa Estados Unidos, madalas silang may mga dula at iba pang mga palabas sa paaralan at kailangan mag-perform ang mga estudyante. Kaya meron silang ganitong teatro dito. Para sa graduation, para sa mga dula, para sa prom, at para sa lahat ng ganong klase ng mga okasyon. Gustong gusto ko to pare. Papel ba yan o karton? Hindi yan alinman sa dalawa. Parang pininturahan lang lahat to at parang tapiserya. Mga carpet. Oo. Oo, tapestry na parang carpet. Silang nagpinta nito para sa atin, malamang gawa nila ito. Ibigay mo sa akin ang kamera, ipapakita ko sandali ang likod ng entablado. Narito ang likod ng entablado kung saan nakasabit ang lahat ng tapiserya at dekorasyon. Maari nilang palitan ang mga ito gamit ang lever at pulley system sa likod. Pero sobrang nadumihan ito, nakakalungkot tingnan. Nandito pa rin itong drawer desk, may ilang dokumento at papel pa rin sa loob. May maliit pang skylight sa itaas doon. Nakita ni Demi? Ang piano. Nandito. Sinusubukan niyang ayusin to. Hindi ko kayang ayusin ito, pero nakakalungkot makita na ganitong piraso ay nasira. Oo, isipin mo na lang yung mga piyesa ng musika na sana ay natugtog ko dito at yung saya na sana ay naranasan ng mga bata na nandito sa kolehiyong ito. Pwede mo pa rin naman itong patugtugin kahit papaano. Sige! Sa totoo, napakagarbong auditorium. Wow. Nakakita na ako ng mas maliliit na teatro sa Portugal. Nakalahati lang ng laki nito. Ako, kakatapos ko lang mag-shoot sa Italia at parang isang kapat lang ito ng laki. At ito ay isang paaralan lang kung iisipin mo. Isipin mo na lang kung totoong teatro ito. Jesucristo. Ayos ba? Projector ba ito dito sa ibaba? Tingnan mo yan. Sa tingin ko, Oo, tingnan mo yung baso sa harap dito. At dito, ikakabit ang pelikula. Pagkatapos, pwede silang magpalabas ng pelikula o palabas sa malaking screen sa harap. Ayon kay Victor, dito sa amin, hindi pa namin narinig ang brand na yon. Ang ganda ng piraso na yan. Wow! Gusto kong pumunta sa itaas ng auditorium para makita ka. Sa buong teatro. Nakakamanghang silid na puno ng kotse at napuputpod na pintura. Tingnan mo yan. Ito ang parang pasukan papunta sa auditorium o sa teatro. Ay Diyos ko! Tingnan mo ito ngayon. titingnan ko. Wow, ang galing naman. Talagang nagyelo na ito. Ganyan talaga kapag nag-e-explore ka sa taglamig. Tara, sa auditorium na tayo. Mag-ingat ka, nagyelo rin ang mga hagdan gaya ng nakikita mo. Sobrang grabe talaga. Tingnan mo mula rito sa taas. Hindi ba't ka mangha-mangha? Nagustuhan ko yung mga inukit na kahoy na biga sa kisame dito. Silipin natin mula sa taas. Makikita mong nagniebe pa nga rito sa loob.
Umuulan ng niyebe dito. Karaniwan, nag-explore kami palagi sa mga maiinit na bansa tulad ng Espanya, Portugal, Italia, Pransya. Pero ngayon, nasa gitna kami ng taglamig sa isa sa pinakamalamig na bahagi ng mundo. Grabe! Kamangha-manghang makita dito. Ang Amerikanong teatro, matatanggal ko na ito sa bucket list ko. Siguradong sigurado. Sige, sa tingin ko, diretso tayo ng hadnang ito papunta sa basement ng lugar. Tingnan natin kung anong meron doon. Sobrang dilim dito sa loob, mga pare. Diyos ko! Nakakatakot talagang pasukin ito. Oo. Mag-ingat ka ulit. Mas marami pang yelo sa buong hagdanan. Mag-ingat sa pagbaba rito dahil pwedeng madulas. Sa palagay ko, kutso nito mula sa gym. Oo. Dapat ay may buo pang gym sa loob ng gusaling ito. Ho? Huhuhuhu. Bro, kung kailangan mo ng tulong, ayos lang ako. Ako lang. Kumakapit lang ako. Diyos ko. Oo, mag-ingat ka rin dito sa lupa kasi sobrang madulas kahit saan. Parang mga archive ito na napupuntahan namin. Tingnan mo ito. Oo, daan-daan ang mga papel at libro na naiwan dito. Nandito pa ang lahat ng dokumento ng dating estudyante. Jameson Henry nakasulat sa harap. At ito ay isang kumpletong dokumento mula sa taong ito. Nandito ang kanyang numero ng telepono, lahat ng bagay tungkol sa estudyante. 17 na 77. 17 na 77, Jesus Kristo. Gusto kong kumuha pa ng isa kasi mas makakapal ang mga file na to kaysa sa iba. Baka may mga larawan o iba pa dito. Lahat ng ito ay mga ulat sa klase ng estudyante. Ika-5 ng Abril, 1970. Mga panayam sa mga estudyanteng nasa co-op. Pamamahala ng ospital. At pagkatapos, itong babae ay nag-aral ng pamamahala ng ospital. Ang galing naman nun. Titingnan ko kung may iba pang interesante. Wow! Ay, literal na. Libu-libong mga dokumento at mga libro na naiwan sa lugar na ito. Tulad ng nakikita mo. May iba pa bang kawili-wiling bagay? Taon ng talaan ng mga graduate student. Tingnan ko kung kaya ko. Suporta sa tatak. Gusto ko talagang makahanap ng American Yearbook o katulad nito. Oo, yan ang hinahanap ko pero ito ay... Isang malaking aklat ng suporta. Mga manual lang. Mga buwan ng ulat pinansyal ang nakikita ko rito. Wow, mas marami pang ulat. Mas marami pang mga dokumento. Naiwan din dito. Jesu Kristo, 19 na 8, 19 na 81. Nandito ang lahat ng agenda at bagay. Gusto ko talagang makahanap ng yearbook dito sa lugar na to. Opisina ng negosyo. Gumamit lang ng storage box na may tamang sukat. At mga graded na markahan, ilagay sa mga kahon na ito. At mga aktibong estudyante. Lahat ng ulat, lahat ng dokumento. Nandito pa rin lahat ng bagay. Grabe, Danny, anong nakita mo? Totoo bang nagsuot ka ng helmet dito? Hindi. Hindi mo ginawa. Anong helmet? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Medyo interesante na yon makita. Tara, ituloy pa natin. Huwag mo kaming mapabali ang leg sa ilong to. At pagkatapos, maglalakbay pa tayo sa lugar na ito. Maaring may mga silid na gawa sa salamin din dito sa ibaba.
Oo. Siguradong meron. Tingnan mo yon. Napunta tayo sa unang maliliit na silid-aralan. Baka ito yung klase sa computer. Oo. Yun din ang iniisip ko. Makikita mo pa ang lumang makinang nakatambak dito. Naalala ko pa nung nasa computer class ako. Tulad ng alam ng ilan sa inyo, nagtapos ako bilang isang software engineer kaya malaki ang pagmamahal ko sa lahat ng bagay na may kinalaman sa teknolohiya. Proyektor. Nagpapaalala ito ng masasayang alaala. Ginamit mo rin ba ito sa Portugal? Oo. Yun lang ang projector na meron nun. Nagkaroon kami ng smart digital board pero hindi ko kaya. Oo. Pero naalala ko nung simula, ganito talaga, sigurado. Naalala ko nung mga 10 hanggang 15 taong gulang ako. O kahit mas bata pa doon, palaging ipinapakita ng guro ang mga bagay sa pisara gamit ito. Grabe, bumabalik alaala ko. Karaniwang desk sa paaralan sa Amerika. Napakaliit para sa guro. Naalala mo ba ito sa Citizen Kane? Oo. Sa tingin ko, hindi ito ang desk, kundi yung itim sa ibaba ang tinutukoy mo. Iyan ba ang mesa ng guro? Oo, parang normal na desk lang ito. May ganitong uri ng seismic device dito na kayang magbasa ng lindol. Hindi ito lindol, volts yan. Mali yan, paumanhin. Oo, isa akong electrician, kaya alam ko ito. Dito ba kukunin ang kuryente? Teka, hindi para dyan ang makina na ito. Ano? Hindi ko alam. Interesante ang makina nito. Siguradong interesado ka talaga dito ngayon. Bakit? Wala akong ideya kung ano to, Danny. Ako rin. Matagal ko na itong tinitigan. Akala ko may nakita ako, pero wala pala. Sa tingin ko, isa talaga itong seismic reader. Pero kung may nakakaalam kung para saan talaga ang makinang to, pakisabi na lang sa comment section dahil pareho kaming namamangha habang tinitingnan ito. Oo, luma na talaga ang makinang ito. Siguradong sigurado. Sige, magpatuloy pa tayo. Sa tingin ko, wala namang kahit ano sa likod niyan. Gusto ko talagang maglakad sa basement ng abandonadong lugar. Hindi ako naniniwala sa mga nakakatakot na bagay, pero kapag ini-explore mo ang mga lugar na yon, kung ano-ano ang pinaka-nakakatakot na naiisip mo. Maaaring ito ba ay naging ang emergency room? Cafeteria. Tingnan mo yan! May mga upuan ng ospital sa likod. Oo. Hindi ito kantina, Danny. Mukha naman ganun. Sa tingin ko, naging silid-aralan din ito dati dahil makikita ang tipikal na upuan ng paaralan sa Amerika dito. Isang upuan ito. Oo, upuan at mesa na magkasama. Oo, sobrang iba talaga kumpara sa Europa. Sa tingin mo ba medical school ito? Kasi marami na tayong nakita nun. Oo, nakita natin ang medical management sa dokumento. Oo. Tama! Maaring ito nga ay isang medical school. May mga file na naiwan dito. At nandito rin ang mga kama ng ER. May mga kama ng ospital dito, pati doon. Nandito pa rin ang lahat ng bagay. Mga divider at lahat ng iba pa. Oo, malamang medical school na ito. Baka tama ka, Danny. Lahat ng mga tubo, lahat ng mga file, lahat ng bagay. Iyan ang naiwan nang iniwanan ang lugar na ito. Pati ang mga patungan ng paa mo kapag nakahiga ka doon. Oh. Sige, tingin ko dugo yan. Sa tingin mo, dugo yan? Oo. Mukhang dugo talaga. May mapula at medyo kayo mangging kulay. Oo. At sa tingin ko, ito ay parang Grabe. isang kama para manganak. Diyos ko. Sa tingin ko, hindi ako sigurado. Oo. Baka tama ka. Mukhang ganun nga. Parang nilagay ng babae ang paa niya rito. Posibleng nakabuka pa. Pagkatapos, lalabas na ang sanggol. Wow.
Grabe, ang kakaibang lugar na ito. At mukhang isa pa itong silid-aralan na papasukan natin ngayon. Bumagsak lahat ng panel ng bubong sa mga desk ng estudyante. Makikita mo ulit sa silid na ito ang daan-daang file na nagkalat sa sahig. Tuwing binubuksan namin ito sa klase, natutuwa ang lahat ng estudyante. Ibig sabihin, oras na manood ng pelikula. Oo. Tuwing ipapasok ng guro ang malaking telebisyon sa silid-aralan noong bata pa ako, sobrang nasasabi ko dahil ibig sabihin noon ay buong oras kaming manonood ng telebisyon. Oo. Ang galing! Pasensya na po sa pagmumura sa inyong lahat. Sige! Tingnan pa natin kung ano pang matutuklasan sa lugar na ito. Tara, pumunta pa tayo sa loob ngayon. Pumasok kami sa basement kung saan pumapasok lahat ng mga bata at nagtitipon-tipon tuwing umaga bago sila pumasok sa kanilang mga klase. Para sa akin, napaka-espesyal ito dito sa kanan, Danny. Ang American Locker ay wala sa Europa o kung meron man, mas maliit ang bersyon. Ito ang sumisimbolo sa buhay at sistema ng paaralan sa Amerika. May kanya-kanyang locker ang bawat tao. At ito ay mula sa taong 106 dito. Gusto ko itong makita. Lahat kayo ay Amerikanong paaralan. Isang mahabang pasilyo. Kita mo pa rin ang mga estudyanteng naglalakad at nagmamadali, tumatakbo papunta sa susunod nilang klase at kabanata. Si Pro nandito. Lahat ng silid-aralan. Nakita mo na? Hindi. Ito ang lahat ng mga silid-aralan sa kahabaan ng pasilyo. Nandyan pa lahat ng gamit. Wow! Dati siguradong abala at maingay dito. Noon pumapasok pa ang mga bata sa klase. Nandito pa lahat ng karaniwang mga upuan. Ang mga mesang inuupuan nila. Gusto ko talagang subukan ito. Diyos ko! Hindi ka kasya dyan. Hindi ako kasya dyan. Bakit hindi? Ako nga, kasyang-kasya. Oo, pwede kang magsulat, pwede mong gawin ng kahit ano, lahat ng bagay. Sa tingin ko, maganda itong setup na to. Parang ang magkaroon ng ganitong klase ng paaralan ay komportable rin. Talaga? Oo, alam mo yon, hindi mo pwedeng, ang lagi kong ginagawa dati nung bata pa ako, palagi akong sumasandal sa dalawang paa ng upuan ko sa klase. Oo. Pero hindi mo magagawa yon sa desk na to. Oo, kasi magkaiba ang mesa at upuan natin. Oo, tama, magkahiwalay. Astig, gustong-gusto ko talaga. Tapos doon sa taas, nagtuturo ang guro ng kahit anong ituturo ng guro. Sa palagay ko, ganun din ang mangyayari sa silid-aralang ito. Agham. Agam ng Michigan. Magpursig. Matagal na itong nangyari. Kailan ka nag-aral, Danny? Paralan? Kailan ang huling beses na pumasok ka sa paaralan? 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas? Hindi, 4 na taon na ang nakalipas. Retratista. Diyos ko. Malinaw na dito na turo ng pisika o agham, kitang-kita ang mga hose at tubo sa silid-aralan. Dito, kami nagsasagawa ng eksperimento sa desk sa harap. Sa totoo lang, ang huling beses ko sa paaralan ay noong 2 taon na ang nakalipas. Oo. Nung nag-aaral ako ng software engineering, naglakad kami papunta sa isa pang silid-aralan gaya ng nakikita mo at naiwan pa rin dito ang mga handwritten na tala at iba pang bagay. Enerhiya ng araw, tiyak na nag-aaral sila ng pisika dito. Bahagari sa umaga. May mga liham tayong tinipa gamit ang makinilya dito. Grabe naman! Nagre-review ng Earth Science. Ang galing talaga! At pati lahat ng mga dokumento ay nakaimbak pa rin dito. Tingnan mo, may mga magasin pa na naiwan dito.
Tapos, tingnan mo dito sa pasilyo, may malaking tagas. May namumuong tambat ng yelo. Tingnan mo lahat ng yelo ang nakasabit. Ulan ba yan o may sirang tubo? Hindi ko akaling tubig yan, pero malamang tagas mula sa bubong. Tingnan mo ang mga malalaking yelong nakasabit na to. Sobrang lamig pa rin dito sa parteng ito ng Estados Unidos. Sa Detroit. Grabe, mahaba pala talaga ang pasilyo. Ngayon, may mga palatandaan na naman na maaring naging medical na paaralan ito. Makikita natin. May mga wheelchair pang nandito. Dito nila inililibot sa campus ang mga kunwaring pasyente. Anong klaseng kwarto kaya ito dito? Talagang sira na rin ito. Hindi ko na nga matukoy kung anong klaseng kwarto ito noon. Sige. Ang paglalakad dito sa property na to ay interesting. Hindi ko pa to nagawa dati. Nakapunta na ako sa ilang paaralan sa Belgium pero maliit lang yon. Mga ano lang Ilang daang metro kwadrado lang. Pero itong mga ito ay sobrang laki. Tumingin ka sa paligid ng kwarto, Danny. Wow. Jesus Cristo. Hindi ito isang silid-aralan. Isa itong imbakan Oh. para sa mga dokumento. 100% ang sigurado. Makakakita ba tayo ng yearbook sa kwartong ito? Ano ang posibilidad? Aklat ito sa kimika, tuluyang na jelo. Yearbook ng agham at teknolohiya, nakasulat sa harap. Wow. Bahagi ito ng projector, tama? Oh. Dito nakalagay ang mga litrato sa loob. Wala ito. Wala nang kahit ano. Grabe ang lugar na to, bro. Grabe talaga. Ano kaya ito dati? Kita mo ba tong mga roller sa loob nito? Oh, at nakikita mo yung ibabang bahagi. O parang ginagamit siya sa paggawa ng kung ano Oh. Mukhang ang ganun. para patuyuin? Hindi ko alam. Di ko alam, pero interesting talaga. Siguradong sigurado. Tingnan ko kung kasya ako. Sige. May lahat ka pa ng file dito mula sa Kimax. Ginawa sa Estados Unidos, tiyak para sa chemistry. Kaya posible na naging chemistry lab o iba pa ang buong kwartong ito. Kita mo pa ang mga exhaust fan sa likod. Oh. Para talaga yon sa usok ng chemistry lab, sigurado. Oh, Tingnan natin ng mas malapitan. Ako, nag-aral din ako ng chemistry nung high school ako. Makikikita mang durog na ang mga ito. Dito rin nila ginagawa ang mga eksperimento na may maraming nakalalasang usok na maaaring higupin palabas. Ang interesting talaga, pare. Bakit kaya may taong nasa matinong pag-iisip na gugustuing sirain ang ganitong mga bagay? Grabe, nakakabaliw. Sige. Balik tayo. Tara, maglakad pa tayo dito sa lugar na to. Kakaibang tanawin ang lahat ng ilaw na nakasabit dito sa hallway. Naisip ko kung saan tayo pupunta. Ayan na naman, isa na namang parte na may yelo. Mag-ingat ka. Ang Pepsi vending machine na nakahiga dito sa hallway. hindi. Mababasag mo yan. Titingnan ko lang kung may soft drinks pa sa loob. Wala na. Anong meron tayo dito? Yon. Parang isang swimming pool yan o kung ano man. Swimming pool. Hindi mo ba naamoy yan? Oo, tingin ko ito ang...
mga gamit sa paglilinis. Empleyado. Para sa mga empleyado lang. Oo, ito ang silid ng janitor. Ang silid ng janitor. Eksakto. O baka ito na ang kusina? Nakikita mo ba ang mga exhaustor? Wala. Pero baka nandoon sa taas. Tingnan natin dito sa pintuan na ito. Tama ako, bro. Tama ako. Dati itong indoor swimming pool ng campus ng kolehiyo. At tingnan mo kung gaano ito kalalim. Grabe naman yon. Pati ang mga karatula, prom sa high school at lahat ng bagay. Nandun pa rin sa loob ang mga prom sa kolehiyo. Hindi ko pagkakatiwalaan ng hagdanan. Nasa swimming pool na ngayon. Ay, grabe. Sobrang nakakabaliw isipin na may swimming pool ang isang high school o kolehiyo sa Estados Unidos. Maliit lang ang mga kolehiyo, universidad at high school namin sa Europa. Oo. At dito, lahat ay en grande. At meron silang lahat ng pasilidad na kailangan nila sa loob ng kanilang mga gusali. Danny, nakakabaliw ito, di ba? Sobrang totoo nito. Sa Europa, kailangan ta namin pumunta sa ibang pasilidad. Para magkaroon ng pool. Oo, naalala ko pa nung nasa universidad ako. Palagi kaming sumasakay ng bus. Sorry, hindi ko sinadya pero nabali ko ang bahagi ng hagdan. Paano tayo makakaalis dito? Sa parehong paraan. Sige. Paano naman? Sige. Pero oo talaga, napaka-surreal nito para sa aming mga Europeo na makakita ng ganito. At pati na rin sa inabandona nitong kalagayan kung saan ito nakahimlay na yon. Alam kong naamoy ko ang amoy ng swimming pool. Oh, Yung mga chemical ng chlorine, oo. tama. Sige, tara pa tayo sa loob ng lugar na to. Tingnan pa natin, mukhang parang isang uri ng bulwagang pasukan. Oo. Jack, may ito ang reception. Eksakto. Tingnan natin kung may mga papeles dito na maaring maging interesante. Nandyan pa lahat. Baka may petsa tayo makuha doon. Isang petsa. Oo? Malaki ang kalendaryo na yan. 2003, Marso 11, sabi dito. Sa kalendaryo niyan, parang 2,1010 ang nakasulat. 2010? Oo. Paumanhin. Akala ko 2 dekada na itong abandonado. Hindi. Oo, 2000 2010. Eksakto. Exacto. Panahon ng tapusin ang pag-aaral at kunin ang diploma sa high school. At tulad ng sinabi ni Danny, mukhang 2010 ang huling petsa. May natira pang resibo dito mula sa CVS Pharmacy. Sige. At isa pa. Ako. Hindi ako nag-assume, pero sa palagay ko, paaralan ito ng mga Afrikanong-Amerikano. Tiyak, makikita rin natin ang babaeng Afrikanong-Amerikano sa agenda at kalendaryo. Oo, tama ka dyan. Hinahati nila ang mga paaralan ayon sa kultura dito sa Estados Unidos. Oo. Sa Europa, pinagsasama-sama namin ang lahat. Oo, ganun nga, oo. Pinaghahalo namin ang lahat. Pinaghahalo namin ang lahat ng tao. Walang pagkakaiba. Ayaw naming magkaiba, pero dito hinahalo o sinisegregate nila. Oo. Sige. Gaya ng nakikita ninyo, dito pumapasok ang mga estudyante.
Sa tingin ko, dumaan sila sa hagdanan. Pero meron din tayong gitnang bahagi dito. Ano ang meron tayo dito? Isang napakalaking obelisk sa gitna. Sa tingin ko, ito ang malapit na bakuran. Ang bakuran. Sa tingin ko nga. Kaya kailangan nating umakyat. Mag-ingat ka. May yelo sa lahat ng dako. Mag-ingat ka. Diyos ko, delikadong mag-eksplora dito. May mga nagpapahinga muna sa pag-e-eksplora tuwing taglamig. Pero kami, tuloy-tuloy ang pag-e-eksplora araw-araw. Nang taon. Oh, Tama ako. ang galing nito, Tingnan mo to. isang tipikal na bakurang Amerikano. Pagtunog ng kampana, nandito na lahat ng estudyante. Nakukwentuhan. Sa oras ng kanilang tanghalian o sa kanilang break. Gusto ko rin ang mga skylight dito. Nagdadala sila ng liwanag sa loob pero tuyo pa rin ang mga estudyante. Kaya palagi silang pwedeng nandito sa loob. Naalala ko, dati panlabas lang ang courtyard namin at bawal kaming pumasok sa loob. Kahit ulan, hangin o niebe, palagi kaming nasa labas. Dahil nasira ang skylight, ngayon, nabalot na ng niebe ang bahaging ito ng bakuran. Hindi ito mangyayari nung bukas pa ang lugar na ito. Parang bulwagan ng yelo ang pinasok natin ngayon. Nagyelo ang buong pasilyo hanggang dulo. Sige, ipapakita ko ang ibig kong sabihin. Matutumba ka. Siguradong matutumba ako, alam ko. Pero boom sahig dito. Ay sobrang nagyelo. Sa itaas, malamang mas marami pang silid-aralan gaya ng makikita natin. Napakaliit ng kwarto na ito. Iniisip ko na baka ito ay parang palikuran o isang bagay na ganun. Hindi. Sa tingin ko ito ay isang fitting room. Fitting room. Dito makeup. Dito mo ilalagay ang mga damit. At pagkatapos meron kang parang, alam mo yung mga backstage na kwarto. Oo, tama. Yung backstage na kwarto. Meron pa pala isang kwarto dito, Danny. Pero yun ay... Malamang banyo yon. Oo, malamang nga. Sige, fitting room. Ayos yan. Posibleng totoo nga yun. Sige. Sa lupa. Hindi ako madaling matakot. Gusto niyo bang makita ang kabila? Aling side? Kabilang side? May isa pa bang side? Yun ang astig na side. Nandun lahat ng gamit. Gym, 3 palapag, at conference room. Narinig mo yun, Danny? Habang nililibot natin to? Wow, ang ganda ng eskwelahan na to. Wow, ang astig ng eskwelahan na to. Ito ang hindi magandang bahagi. Sige mga pare, tingnan na lang natin ang maganda. Sinabi ng mga lalaki na nasa di magandang bahagi kami ng paaralan kaya kailangan naming pumunta sa kabila para makita ang mga bahagi ng lugar na to na maayos pa at buo pa. Sabi nila may gym dito, mas malaking swimming pool at mga silid-aralan na kumpleto pa ang mga gamit na hindi pa nagagalaw. Kaya punta tayo doon. Tingnan natin. May itaas pa nga dito. Sa deck. Sa bakuran. Para sa mga estudyante. Sige. Pwede mo ring isara ito dito. Itong mga gate. Saan ba tayo napadpad niyo yan? Oh. Diyos ko, Danny. Wow. Ito ay isang auditorium. Ito ay isang totoong auditorium. Ganito ang naalala ko nung ako'y nasa universidad. Ito ay mukhang Europeo talaga ito. Pero ang ganda ng lugar na ito, ang daming liwanag na pumapasok. Magandang lugar sana ito para sa pag-aaral ng mga bata. Ang daming alaalang bumabalik dito. Doon pwedeng pumunta ang mga panauhing tagapagsalita at magturo ang mga guro sa mga bata. Maniwala ka man o hindi, noong ako ay nag-aaral pa, palagi kong gustong tumayo sa harap ng klase at magtalumpati sa lahat. Iyon ang hilig ko. Kapag may ganyang pagkakataon, ako ang unang naglalagay ng pangalan ko. Gusto kong ibahagi ang mga karanasan ko sa lahat. Ipakita.
Anong gagawin ko? Ipakita mula sa itaas ang buong kwarto. Gusto kong bigyan sila ng perspective syempre. Danny, sa tingin ko, kailangan mong pumunta sa harap ng klase. Isa kang napakagaling na estudyante. Hindi, kailangan kong pumunta sa pinakadulo, sa huling hanay. Doon ang pwesto ko. Diyan ang pwesto mo. Alam mo, andito sa harap ang mga tagapagsalita at mga guro. Isipin mo na punong-puno pa ng mga estudyante ang buong silid-aralan na to bago ito tuluyang napabayaan at nasira. May mga estudyante gaya ni Danny na nakaupo dyan at mga speaker dito sa harap. Sa tingin ko, mga storage area ito para paglagyan ng gamit na maaaring gamitin nila habang nagsasalita. Makikita mo rin lahat ng mga kurtina dito sa itaas. Maaari nilang hatiin ang lugar, gawing eksena at mga bagay na ganun. Dito, meron tayong isa pang storage area, storage room. Punong-puno talaga. Oh! Tagumpay, sining sa kolehiyo. At dito, makikita natin na karamihan sa mga bata sa paaralan ay mga Aprikanong Amerikano. Ito marahil ang mga bagay na pinaka-paborito nila. Meron kang mga roller ng yoga, may mga seresa dito, mga pizza. Oo! Tama. Mga likhang sining ang mga estudyante. Hindi ito gawa ng mga college students. Malamang high school, ibang estudyante o middle school ang gumawa. Tama, marami ring African-American na estudyante dito. Tuluyang nawala. Oh. Pagsikapan mong maging dugo sa disenyo ng sining. Siguradong ginawa ito gamit ang WordPress. Sige. Palagay ko nasa silid-aralan ng sining tayo ngayon. Punch? Ang silid-aralan ng sining. Sinig? Silid-aralan ng sining. May klase rito sa sining. Hindi mo ba naiisip yon? Dami ng papel sa sahig. Insulated ang kwartong ito. Hindi ko alam. May cork din sila sa dingding. Siguro para ipaskil lahat ng mga likhang sining nila sa dingding. Hindi. Ang cork ay magaling na insulator ng tunog. Kaya siguro ito ay isang silid para sa musika o kung ano man. Maaring totoo rin yun. Oo, tama ka. Kita mo, andyan pa ang computer. At sa dingding, may ilan ding bagay. Ang siyentipikong paraan. Subukan ang iyong hypothesis, sabi doon. Gamitin ang iyong paraan, mag-obserba at itala ang datos sa kwaderno. Di ako sigurado kung anong klaseng silid-aralan ito dati. May ilang ginupit na mga letra tayo rito. Sa tingin ko, mukhang silid-sining ito dati. Nasa sahig lahat ng Crayola dyan. Sa tingin ko may bahagi sila para sa mga bata, parang high school, hindi lang pang kolehiyo. O kaya middle school. Middle school. Middle school nga. Sa Belgium, tinatawag naming basic school ang paaralan para sa mga batang edad 6 hanggang 12. Based sa mga likang sining, nakita namin at paraan ng pagtuturo dito, siguradong middle school talaga ito. Ang silid na ito ay halos hindi pa rin nagagalaw. Ang galing, halos walang graffiti dito. Wow! Huwag palapag! Ay nabibiyak sa ilalim ng mga paa ko rito. Hindi nagyayelo ang tubig na ito. Pero tingnan mo, ang silid-aralan na ito. Hindi ba't kamangha-mangha na sa dati pa rin nilang eksaktong pwesto ang lahat ng upuan? Kailangan kong mag-ingat ng husto. Habang naglalakad ako sa yelo, pwede itong biglang bumagsak. Gusto ko lang ipakita sa'yo. Nang mas malapitan pa. Nandito pa rin lahat ng mga librong pangklase. Namumuo ang ilong talulot kahit saan. Nabasang pa ako sa paglalakad sa kwartong ito. Kamangha-manghang tanawin, pati orasan ng kwarto ay nakasabit pa rin sa pader. Danny, delikado masyado ang kwartong ito. Ibabalik ko na ang camera kasi kailangan ko nang umalis bago mabasa ang mga paa ko. Oo, paparating na si Danny. Kailangan kong maglakad ng dahan-dahan.
Oo, pero sa kwartong to, literal nababasag ang yelo. Sige. Kaya hindi tayo pwedeng maglakad dito sa loob. Gusto ko lang ipakita ang isang mabilis na bagay. Makalipas ng ilang minuto, mas marami pa kaming nakita ng mga slide projector na ito. At ito naman. May laman pa. Gusto mo bang ipakita ang mga ito? Oh, ang linis pa rin ng mga kwarto. Grabe. Tingnan mo lang. Tingnan mo lang sa bagay nito. Hindi, ito ay isang gusali. Sandali, binuksan ko ang isa sa mga iyon at impormasyon pala yon. Meron akong guantes. Kita mo? Gaya nito. Oo, makikita mo ito sa kamera. Parang isang information card. Oo. Kaya siguro ito ay para sa pagtuturo ng agham. Wow! Ang ganda na naman ng kwarto. Sobrang gusto ko talaga ito. Sige tol, heto na. Salamat. Tara na. Sabi ko, kapag may interesting tayong makita, hinto tayo. Oo. Wow, tingnan mo dito sa sahig. Ito ay isang blusa mula sa estado ng Michigan kung saan tayo ngayon. Baka ito ay parang tatak ng paaralan o ng uniforme nila o kung anuman. Oo. Ang dami talagang bagay dito. Sana naranasan ko ring mag-aral sa Amerikanong paaralan. Mukhang ideal ito. Parang may sarili kang locker na pwede mong ayusan ayon sa gusto mo. Meron kami niyan sa Portugal. Talaga bang may mga locker kayo? Hindi ganito kalaki, pero may locker ako. Sige. May sarili akong locker. Wala kami noon sa Belgium o sa Netherlands. Iba yon. O medyo kakaiba sa palagay ko. Isa lang itong locker kung saan namin nilalagay ang mga gamit. Lagi kong dala sa backpack ko ang mga kailangan ko araw-araw. Hindi, nilalagay lang namin backpack sa locker. Oh. Kinuha namin ang mga librong kailangan sa klase. Sige. At pagkatapos, iyon na. Sige. Wow, mas magaan na yan sa likod mo. Oo. Naalala ko nung pumapasok ako sa eskwela, laging mabigat ang backpack ko. Minsan umaabot ng 8 hanggang 10 kilo. Sobrang bigat talaga. Mga 20 libra. Oh. Dito dati ang pasukan ng lugar kung saan lahat ng estudyante ay pumapasok sa paaralan. At talagang gusto ko ang estilo at arkitektura ng kwartong ito. Makikita mo ang crown molding sa paligid ng mga pader at pati na rin sa mga haligi dito. Para sa akin, parang Europeo ito. Nakikita ko ang mga crest na ito. At ikaw, ano sa tingin mo? At mga kastilyo sa Pransya? Hindi ko alam. Akala ko dinisenyo sila. Siguro kahoy lang gawa nila. Oo. Oo, hindi naman ito katulad ng Europa. Siyempre, hindi naman talaga. Di tulad ng Europa na puro bato ang gamit. Maganda rin ang mga pinta sa dingding. Mukhang oo, ayoko mag-assume ng sobra. Pero mas mukhang mga painting mula sa Afrika. Mga tanawin sa Afrika. Nigeria. Oo, parang ganun na. Eksakto. Papunta ba tayo sa harapang pinto? Hindi. Dito yata tayo pumasok sa eskwelahan. Tama ba? Dito ba tayo pumasok sa eskwelahan o hindi ba? Hindi tayo pumasok. Hindi ko alam. Ibang section na naman ito. Parang walang katapusan ito. Oh, Denny! Ito ang harapang pinto ng lugar. Tulad ng nakikita mo. Kaya hinati ang paaralan sa dalawa. Oo, malamang. May seksyon para sa kolehiyo, high school at middle school. Dahil sinasabi dito ang kami ang mga bata. Kami ang mga bata. Sige. Gusto kong makita. Mukhang ito ang pinakamalaking bahagi ng paaralan dito. At ako, inaakala kong ito marahil ang high school na bahagi ng paaralan. Nakikita ko ang mga helmet kahit saan. Helmet ito para sa bisikleta, hindi para sa konstruksyon. At galing ang mga ito sa mga estudyante. Si FM Sonas yan, nakasulat dyan. Baka ito ang helmet na isinuot nila noong nagbibisikleta papuntang paaralan. At dito naman tayo sa isa pang bahagi ng lugar na ito. Kung kailangan nating ipakita bawat kwarto sa lugar na ito, aabot ng 3 oras ang video. Pinakamababa na yon.
Grabe. Mas lalo pa. Mga locker kahit saan. Kailangan kong makita ang maliit na karatula sa taas. Men Metro Head Start. Silid ng mga tagapaglinis, 125. May espesyal na nangyari sa silid na ito. Tara na! May hagdan sa kwartong ito. Ano? Grabe! Kailangan talaga nating tingnan to. Saan ba tayo mapupunta? Danny? Ano? Nasa ibang pool area lang tayo. Paano? Nakakakita lang tayo ng pool kapag gumagala tayo sa iba't ibang parte ng paaralan. May isa pa silang pool dito. Kaya malamang isa para sa high school at isa rin sa kolehiyo. May sariling swimming pool ang bawat seksyon ng paaralan. Grabe! Oo, napakita na namin yung isang pool, pero interesante rin itong isa. Sa tingin ko, mas malaki ito kaysa sa isa. Oo, sa tingin ko rin. Mukha namang ganon. Mas malaki talaga ito kaysa sa isa. Tingnan mo dito. Ang mga upuan ng mga manonood. Malamang may high school swimming team din ang lumang paaralan na dito nagpe-perform. Pagkatapos, pwedeng pumunta ang mga magulang at tagahanga para panoorin sila. Ibigay ang kanilang buong makakaya upang maging isang kinatawan ng bansa. Sa paglangoy. Talon na, tol. Hindi. Huwag kang tumalon. Huwag kang tumalon. Hindi ko alam kung napansin mo, pero walang tubig. May ano? Walang tubig, huwag tumalon. Sige, oh. Hindi ko pa yun nakita. Para sa mga hindi nakakalam, sobrang hilig ko talaga sa paglangoy. Hindi ako profesional na manlalangoy, pero gustong gusto ko talagang lumangoy. Sa tuwing nakakakita ko ng tubig, alam mo na, nakikita ko siyang nakatingin sa akin, lahat ng nakita ko. Sa bawat pagkakataon na nakakakita ko ng tubig, gusto kong tumalon sa tubig. O dati akong manlalangoy. Professional na manlalangoy. Profesional kang manlalangoy, Danny? Dati. Wow, hindi ko alam yon. Meron tayo? Nung mga pabigat. May mga template tayo dito para matutunan ng mga bata ang tamang pagsisipilyo ng ngipin. Meron tayong silid-bihisan dito. Pagkatapos, babalik tayo sa hallway. Ano? Diyos ko. Ganito ko iniisip ang itsura ng isang American locker. Tiyak nasa sa isang Amerikanang estudyante ito. At talagang pinalamutian niya ng todo ang kanya gamit ang lahat ng mga sticker na ito dito. Hindi ba't masaya makita yon? Ito talaga ang inaasahan kong itsura. Lahat sila ay kumikislap. Wow! Puno ng makinang at kumikislap na sticker. Taas. Mukhang nakakandado ito. Ngayon, itaas at itulak papunta sa'yo. Hilahin! Hilahin, oo. Hindi, nakalak ito. Dapat bukas ang gym. Sa bandang ito dito. At oo, nandito nga, Diyos ko, napakalaki nito. 3 palapag ang taas ng gym. Alam mo ba kung anong una nitong pinaalala sa akin pagpasok dito? Ano? Ano sa tingin mo ang itsura nito? May basketball court ba rito? Parang kulungan ang dating nito. Hindi mo ba napapansin na parang kulungan din ito? Hindi masyado. Parang nakikita ko ang Jets ko ang sinasabi mo kasi sarado lahat. yung rehas dito sa paligid. Sa Portugal, meron kami nito at nilalagyan ng bakod para di tamaan ng bola ang tao. Naintindihan ko. Kaya, oo nga. Mahalaga ang basketball sa Estados Unidos. Kaya meron silang mga basketball court dito at malamang ito ang pangunahing sport na nilalaro nila sa gym na ito. Nagtataka ako, bakit 3 palapag ang gym? Premnot. Oo, siguro para manood. Oo, kasi sa Amerika, marami silang sports sa pagitan ng mga paaralan. Tulad ng may mga paligsahan sila sa pagitan ng mga paaralan. Kaya ito ay para panoorin ang mga laro. Sige. Meron tayong HBC, CA nakatayo dito sa sahig.
Maaring yon ang mga inisyal ng paaralan. Anong meron tayo dito? Pangalan ng paaralan, Hyde Highport Career Academy. Walang binanggit tungkol sa medical school, baka nasa ibang bahagi yon. Ang saya makita ito sa isang Amerikanong paaralan na may basketball court dito. Pasensya na. Pwede ba ako magsabi ng isang bagay? Oo, siyempre. Hindi sira ang mga gamit sa basketball. Oh, Ang mesa ng... Oo, hindi pa sila nasisira. Ipinapakita nitong may paggalang pero maraming graffiti dito, naiintindihan ko naman. Pero sa kabilang banda, mas marami akong nakikitang basement, mas marami akong nakikitang daanan. Wow, pwede talaga tayo magpatuloy ng walang katapusan, pero may isa pang bahagi na kailangan pa nating tuklasin dito sa lugar na to. Nandun yon, bahagi yan ng paaralan na di pa natin napupuntahan. Kuininto ng ilang explorers ng bahagi ng gusaling ito ay para turuan ang mga bata sa paggawa ng sasakyan at mechanical engineering. Mapapansin mo talaga yon pagpasok natin sa mga kwartong ito. Lahat ng tungkol sa paksang yon ay naiwan pa rin dito. Anong meron tayo dito? Oo, mga polyeto na nagpapaliwanag tungkol sa mga dulo ng cutting torch. Lahat ng ganitong mga bagay. Lahat ng paggawa ng sasakyan. Nandito pa rin lahat ng bagay. Oh! Interesante rin ang parting ito. Mayroon tayong mga bota dito. At para mukhang mga bota para sa welding o pag-spray. Pero sa tingin ko, para ito sa welding. Nakasulat dyan, magsuot ng safety glasses, kaya siguradong welding ito. Oo, makikita mong sinisipsip ng mga exhaustor ang usok. Iyan ang ginagawa nila sa bahaging ito ng lugar. Maniwala kayo, ito ang totoong kasaysayan ng Detroit. Iron crafter. Isang makinang pambutas para gumawa ng butas sa sheet metal. Sa kasamaang palad, hindi na ito gumagana. Oh. Mag-ingat ka. Palagi akong natitisod sa lahat ng bagay. Wow! Gusto ko talaga ang kwartong ito. Bilang isang inhinyero rin, tulad ng sinabi ko na ng maraming beses, pero ikaw ay isang electrician din, sabi mo. Oh, electrician. Kuryente. May mga mechanical na robot sa kwartong ito na maaaring i-program at i-automate ng mga estudyante para sa iba't ibang gawain at matutunan nilang gamitin ang ganitong kagamitan. Malamang napakamahal ng kagamitang ito. Dahil nasa Detroit tayo, malamang robot ito para sa pag-a-assemble ng sasakyan na pwedeng i-program at pag-aralan sa paaralan. Ang galing. Sa tingin ko, Japanese brand ito. Ng SIA. Karamihan sa mga robot sa mundo ay ginagawa at gawa sa Japan. Tiyak na isa pang automotive robot ito. Kahit isang kumpletong manual para sa kagamitang ito ay naiwan pa rin dito. Paano ito patakbuhin? Baka 1,000 pahinang manual pa ito. oh. Ano to? May ideya ka? Wala. Wasak na ito. Parang robot din ito. Alam ko ang tatak nito. IBM. Oo, tatak ng computer. Sikat siya. Isa rin siyang robot. Masasabi ko, Kita mo, ito ang mga dulo ng mga daliri ng robot para kumapit sa bagay. Ano masasabi mo? Parang 3D printer ito, pero di ako sigurado. hindi rin ako sigurado. Sira na yon, hindi ko alam. Wow! Napakagandang mga pyesa. Okay lahat, nahanap na natin ang pinaka-espesyal dito sa kwartong ito. At ito ang kotse. Ito ang kotse. Alam namin na maaring may kotse sa loob ng lugar na ito. Tingnan mo to. Nasa isang umiikot na bariles ito para ituro sa mga bata at estudyante ang lahat tungkol sa mekanika. Grabe, kaya mo ba? Teka, may ladrillo sa taas. Tatanggalin ko ba ang preno para mapaikot ko ito?
Ngayon, mas likas na. Sige, subukan natin mag-drive. Ayaw na niyang umikot. Baka na-stuck na. Pero gaya na nakikita mo, pwedeng paikutin ito ng guro gamit ang motor o kung anuman at may papakita ang bawat mahalagang bahagi ng kotse at ipapaliwanag kung paano ito gumagana. Sa mga totoong estudyante, hindi lang mula sa libro. Sobrang gusto ko talaga ito. Makikita mo dito ang mekanismo sa loob ng pinto. At kung paano ito gumagana. Sira na yan. Oo, sira na ito. Ganito binubuksan ng susi ang pinto. At pagkatapos, pwede nang bumukas ang pinto. Hindi na gumagana ngayon. Makikita mo pa nga kung paano ang windshield ay umaangat at bumababa. Mag-iingat ako na hindi ko masugatan ang sarili ko. Wow, sige, nabubuksan yan. Kita mo yung mekanismo sa loob? Grabe dito mga kaibigan, Jesus Kristo. Sobrang saya ko na nalibot natin ang lugar na ito. Sa totoo lang, mukhang hindi ito ang pinakamalinis na napuntahan natin. Maraming graffiti at vandalismo dito, pero nandito pa rin tayo sa Detroit na dating automotive capital ng mundo. Nakikita natin na dati nag-aral at nagtrabaho dito sa Detroit ang mga estudyante, pero ngayon, wala na yon. Lahat ay sira na at nagkakabagsak. Ilan lang iyan sa mga nakakagulat na katotohanan. Sana makabangon at muling maging makapangyarihan ang Detroit. Ngayon, ito ang resulta ng sakuna. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Kung sa tingin ninyo ay epic ang exploration na ito, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel kung bago ka dito at gusto mo pang makakita ng ganitong content. May link ng Patreon sa description kung saan pwede ninyo kami suportahan para makapaglibot at mag-film ng magagandang lugar sa mundo. Salamat sa inyo. Makikita tayo ulit next week para sa panibagong epic exploration. Paalam, mahal ko kayo.